Okay. So again, we are down to the last topic, which is all about the levels of biological organization. Okay? Pag sabi natin biological, bio means life. So ibig sabihin lahat ng may buhay, 'di ba? So levels mula sa pinakamaliit hanggang palaki ng palaki, no? Ganun po yung ibig sabihin ng levels of biological organization. So paano po magsisimula yung life? Okay? So based sa ating mga previous discussion, 'di ba? Nakakapag-reproduce ang mga organisms, nakakapagparami sila. Okay? So in their process, no, dalawa yung types of reproduction nila ng pagpaparami, sexual and asexual. Okay? Let's recall your knowledge or your learning regarding asexual kasi ito yung last na naging topic natin for the past 2 days. Tama? Kahapon tsaka na nakaraan. Okay? Asexual reproduction. What can you remember? What can you recall about asexual reproduction? Okay? Pag-a-answer po, complete answer. No, hindi po yung asexual, tapos sasabihin lang one parent. 'Di ba? Anong sense nun? Okay? Complete answer on your own words. Ayoko po nung babasahin nyo lang yung sinulat nyo or yung sinearch sa Google. No, kasi wala po, hindi learning yon. 'Di ba? Nagbasa ka lang, reading ang tawag doon. Okay? Yes, Estrada. Uh, Asexual reproduction is the production of an organism with only one parent. Okay, very good. No, the reproduction of an organism, no, creating new individual or individuals, no, that requires only one parent, no. Again, from the prefix a in asexual reproduction, a or a means absence, no? Kasi when we say sexual, it is the union of gametes, no? So in asexual, absence of the union of gametes, no? Hindi na sila nagtatagpo sa asexual kasi wala namang magtatagpo kasi isang parent nga lang. Okay? So there are different types of asexual reproduction that we have discussed, no, for the past meetings. No, merong 5. Okay. Could you give one? Oh, you can use the chat box to answer, or you could open your mic, but before opening your microphone, you raise your hand. Okay? If you wanted to answer, ano yung 5 asexual reproduction na na-discuss natin? Anyone? Wala. Yung 5 type. Yes, go. Binary fission. Okay, very good. Binary fission. Now, how does binary fission occur? Oh, could you give a brief explanation of how binary fission occur? Anyone? Yes, go. Sige, continue. An organism splits into two. Okay, very good. Very good. Exactly. Dalawa lang, ha? Kasi from the word binary, it means two. And fission means separation. Okay? No, so binary fission means the parent organism is divided into two. Very good, go. How about other type? Yes, sumagayan. Fragmentation po. Okay, fragmentation. What about fragmentation? What do you remember about fragmentation? Yes, continue. Breaking of any body part tapos and then the separated part will turn into another organism. Very good. O, 'di ba? 'Di ba pag ganun, alam mong may natutunan kasi he can make his own sentence. Kaya niyang i-explain ng kahit wala siyang binabasa or hindi siya nagbabasa lang, no? Very good, sumagaya, no?
Kapag naputol sa fragmentation, from the word fragments, it means pieces, no, piraso. Kapag naputol yung parte ng katawan ng isang organism, no, naputol na yon, yung kaputol, lumalaki siya into kagaya ng kanyang parent, no, into an organism similar to its parent. Okay? So, yun po ang fragmentation. Okay? Sabi po dito sa chat box by Abadilla, no, budding, no, it splits off the parent. Okay? Very good, no? Pero to complete the explanation, budding is the growth or the lateral outgrowth sa gilid ng katawan mo. Pwedeng dito, dito. Sa katawan mo, may outgrowth, no? May umumbok, may biglang umusbong, no? Lateral outgrowth that will be separated or will split from the parent. Mahihiwalay siya, no? So isa 'yon. Very good. So meron tayong binary fission, may budding, may fragmentation. Ano pa yung dalawa? Ano pa yung dalawa? Yun lang ba yung na-discuss natin? Di ba ano na tayo? Tapos na natin. O ano pa yung dalawa? Chatbox. Wala, nakalimutan na agad kahapon lang yun. Na-discuss na ba natin yon? Yan, oh, na-discuss na eh. Vegetative propagation and spore formation. O, ano naman meron doon sa dalawang yon? Naka-record ba tayo? Ano meron doon sa dalawa? What's the difference of the two from the three na nauna? Wala, wala na. Patay na sila. Tulog na. Okay? Pag sinabi nating spore formation, no? The release of spores, no? Powder-like substances, no, that will be dispersed into the air and will germinate into the new organism similar to its parent. Para siyang buto, o powder-like, parang pulbo, no, na hahanginin and will be dispersed into the air, o yun nga, to propagate and will germinate. Okay? Tutubo siya into kagaya ng kanyang parent. Okay? So, ganun po ang spore formation. How about vegetative propagation? Okay? The most common asexual reproduction in plants. Okay? It is also known as natural vegetative propagation where it does not require uh, a human intervention to propagate. No? Very good, Abadilla, no? It can grow from its roots, from the stems, and from the leaves of the plant. Okay? So yun po. Meron pang isa, no? In vegetative propagation. No, meron po tayong anim na classification na na-discuss. Actually, marami pa yan kaysa sa anim, no? Anim na lang yung pinili natin, no? So ano yung anim na classification ng vegetative propagation? Oh, na-send ko na po yung mga PowerPoint sa ano ha, sa LMS. Nasa LMS na po yan. Bakit parang hindi nyo ina-access? Ano yung anim? Magtatawag na tayo. Tatawag tayo. Kagas. Ulit, sir. Ano po yung anim na vegetative propagation? Anim na mismo ha, yung anim na yung hinahanap ko. Rhizomes.
Rhizomes. Okay, very good. Rhizomes. Um, Runners. Runners. Very good. Ano yun? Bulbs. Bulbs. Very good. O, tatlo na. Plantlets. Plantlets. Very good. Dalawa na lang. Corms. Corms. And the last one, Tubers. tubers. Very good. So, 'di ba, meron tayong 6 types of vegetative propagation. Again po, thank you, Kagas. No? Again, meron pa pong ibang mga type of vegetative propagation. But we choose to discuss only 6. Okay? Meron pa po yung iba, no? So having said that, having the knowledge regarding how organisms reproduce either sexually or asexually, no, we can now discuss the levels of biological organization. No, maiintindihan na natin kung bakit ganito kadami, bakit ganito kaonte yung mga organisms. Okay? So, to formally begin, so let's have the target for today. So, the target for today is to trace, for you to trace the levels of biological organization from atom, no, organ to organ system, no, to the biosphere, no, using illustration or diagrams. Kung makikita niyo po dito sa presentation, ay, nakalagay part 1 lang, no? Pero, dalawa na pong PowerPoint to, pinagsama ko na. No, part 1, tapos yung isa mamaya, part 2. Okay? Pinagsama ko na sila. Okay? Okay, next. To compare the levels of biological organization in plants tsaka sa animals, no? Mamaya may comparison ulit na mangyayari. 'Di ba nung nakaraan, cell, no, plant cell versus animal cell. O ngayon, hindi lang cell ang pag-uusapan. Okay? Iko-compare ulit natin yung dalawa. Then appreciate the connection, no? The connection, ay sorry. The connection, no, of biological organization or biological levels, suggesting ways by taking care of the levels from atom hanggang biosphere, no, hanggang dulo sa part 2. Okay? So let's start, no? Saan ba nagsisimula lahat, no? Lahat ng nakikita, lahat ng nasa Earth, pati sa universe, nagsisimula sa atoms. Okay? May buhay o wala, gawa sa atoms. Wait lang. Para kung kukunin ni Lord. Okay? May buhay o wala, lahat nagsisimula sa atoms. Okay? Sa buhok mo, yung lamesa mo, yung mga cellphone devices na ginagamit natin, no? Lahat 'yan sila ay nagsimula sa atoms or merong atoms, no? Okay? Lahat 'yan may atoms. Si atoms, pag nagsama sila ng another atoms, it will form molecules. Okay? Makakabuo tayo ng molecules. Okay? Yung molecules na to, no? Again, pinagsamang atoms, no? Tapos, yung molecules, example ng molecules, DNA. Okay? Yung mga yan, wala pa yung buhay. Wala pang buhay dyan, no? Pag pinagsama mo yung mga DNA or yung mga molecules, di ba may mga organelles na DNA, nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulum, chloroplast, no? Yung mga yan. Pag pinagsama-sama mo sila, no, it will form the basic unit of life. Ano po yung basic unit of life? Anyone? O sige, si Lee naman. Lee. Cell po. Okay, very good. Cell. Very good, Lee, no? Cell. So, meron ka ng cell. Doon po nagsisimula yung life. Okay? Tandaan po natin yan, ha? Sa cell nagsisimula yung life. Ayun, no? Molecules plus molecules, no, will
equate to cell, no? So merong mga different types of cell. Na-discuss natin yung nakaraan, di ba? Merong prokaryotic, no? Walang mga nucleus. Yung mga cells ng bacteria, prokaryotic yon. Merong eukaryotic, mga may nucleus. Okay? Yung prokaryotic na hati sa dalawa. Plant and animal cell. Okay? So, ito yung itsura ng mga yon, no? Pero meron ring iba't ibang uri ng cells, no? Kunyari, iba't ibang uri ng animal cells, iba't ibang uri ng plant cells. Okay? So, let's start with plant cell. Okay? So, example here is an onion epidermal cells. When we say epidermal, it talks about the skin. So, balat ng sibuyas. Ganyan yung itsura ng kanyang cell under the microscope. Okay? Next naman, epidermal cell in the root, no? Balat ng ugat, no? Meron ring guard cells, meron ring palisade cells, no? Lahat po 'yan ay iba't ibang uri ng cell ng plants. Okay? Naintindihan po ba? Okay? Opo. Next naman, okay, very good. Next naman ay cells ng animals, no? So marami po 'yan, no? Exclude natin 'to, wag muna natin isama yung sex cells. Okay? Na makikita natin sa katawan. Okay? So meron tayong stem cells. Stem cells are cells in the body, no, that are yet to be assigned kung anong cell sila magiging sa katawan. No, hindi pa nila alam kung anong magiging cell sila, magiging bone ba sila, bone cell, magiging blood cell, magiging sperm cell, skin cell, no? They are not yet fully developed. So ia-assign pa sila. Sino mag-a-assign sa kanila? Your genetics, of course. No, kasi nandun lahat ng utos. Okay? Ayun yung si stem cell. Next naman, another example of cell is the bone cell, no? Yung cell ng ating buto. Okay? Tapos cells ng mga blood. It could be red blood cells, white blood cells, it could be platelets or thrombocytes, no? Mga cells 'yan. Muscle cells, okay, yung mga muscles mo gawa yan sa cells. Fat cells, even your mga taba, no? Skin cells, your balat. Nerve cells, okay, yung cells ng utak mo, no? Yung mga ugat mo. No? Endothelial cells, no? Yung mga nasa ilalim ng balat mo. Pancreatic and cancer cells. Lahat po yan ay tinatawag na cells inside the body or the cells that makes up the body. Okay? What is the other term sa cells in the body or body cells? Anong tawag doon? A chat box. Very good. Somatic cells, no? Somatic. 'Di ba sinabi ko na yan? Somatic cells or body cells. Iisa lang po 'yon, no? Okay? Tapos, tsaka natin isasama si sex cells. Wala, nabalik. Tsaka isasama si sex cells. Si sex cells, also called, anong tawag sa kanya? Letter G. Gametes. Very good, Enzo, no? Gametes. Oh, yun yung mga sex cells. Ano yung examples ng gametes? Example. Ano yung dalawang uri ng gametes? Dalawa lang yun. Wala lang iba. Yes, very good. Sperm and egg. Very good there po, no? Sperm and egg cells, no? Lahat yang ng yan ay cells, no? Na makikita sa ating katawan. Okay, next. Okay. Next ay tissue. Okay. Tissue is clump of cells that has the same function, no? Mga cells sila na nagsama-sama na may iisang tungkulin sa katawan mo. Okay? For example, blood. Okay? Blood is an example of a tissue. Bakit?
Kasi yung blood, meron siyang red blood cells, may white blood cells, may platelets, no? So kung nagsama-sama yung mga cells na yon na may isang tungkulin, ano yung tungkulin nila? No? To circulate no around the body to deliver the nutrients na kailangan ng katawan. Sama-sama sila dun eh. Magkakasama sila, di ba? Tapos they are being patrolled by white blood cells. Okay? So yun po, meron silang kanya-kanyang tungkulin. No, nagsama-sama yung mga cells na pare-pareho para gawin yung isang tungkulin. Okay? So ang mabubuo ay tissue. No, kanya ayan, kagaya nito, maraming cells ng buto. Paano natin nasabi? Kita mo yung mga nucleus o parang mga mata. Okay? So ganun po si tissue. Naintindihan? Can I have ay sorry. Can I have confetti react kung naintindihan? Okay, ayun na naman tayo sa naintindihan. Mamaya pag tinanong, walang sagot. Okay, next. No? Pag pinagsama-sama naman yung mga tissue, ang mabubuo ay organ. Ay, bumalik. Organ, no? Yung mga organs sa katawan natin, no? Pwedeng mata, pwedeng stomach, pancreas, lungs, intestines, heart, muscles, buto, no? Those are your organs. Esophagus, skin, very good. Ayan, yung mga po yan ay organs, no? That has or that serves as one specific function. Okay? Meron silang isang function. Pare-pareho sila ng gustong gawin sa buhay. Okay, for example, meron ka yung stomach, no? Humiwa ka ng konti. Organ si stomach, humiwa ka ng konti. That is the tissue. Okay, tissue yon. Then, pag tinignan mo sa microscope yung tissue na yon, makikita mo yung cells. Okay, naintindihan po ba? Ganun po siya. Ganun sa animal cells. Or ganun sa animals. Hindi lang human ha. Ito example dito, human. Kasi tingnan mo, human yan. No? Pero ganun sa animals. Again, we are not limited to only humans. Ganyan rin po yung sa mga aso, pusa, daga, balyena, kalapate, no? Lahat ng mga animals, ganyan rin. No? Sa plant, iba. Okay? Yung organs nila, ito, leaf, dahon, no? Stem, yung katawan, and yung roots. No? Yan yung organs nila. Okay? Yun yung mayroon sariling function. No? Function nito para sa paghinga, yung dahon. Ito sa pag-absorb ng nutrients. Okay? Yung stem sa pagkalat ng nutrients na makukuha ng stem papunta sa mga dahon. Okay? So may function. Okay? Laging merong trabaho. Okay? After ng mga organs, we are down to the organ system. Okay? These are organs of the same function. Paulit-ulit naman, nakakaumay na. Okay? Paulit-ulit na function, same ganto. Naiiba lang yung pangalan. Okay? Ganun po eh. For example, digestive system, di ba nga kaya sa system? Kasi merong step by step na process, no, na sinusunod, sistema. Di ba? May sinusunod. For example, in digestive system, kakain ka. Pwede ba diretso yun sa tiyan mo? O kaya intestines muna bago pumunta ng mouth? Di ba? Hindi. Meron sinusunod na process. No? Kasi yun yung function niya, to digest the food. Okay? From your mouth, which is an organ, from your esophagus, which is another organ, to your stomach, which is another organ, to your intestines, another organ, then to your rectum, then out to your anus, another organ. 'Di ba? So, organ system siya, no? So, another example sa lungs, sa paghinga, no? Merong nose, may trachea, meron kang bronchi, bronchioles, alveoli, and lungs. Okay? They do the same function. Ano yung function nila? Para makahinga. To breathe. No? Sa urinary naman, sa pag-ihi, no?
From your kidney to your ureter to your bladder. May ipon sa bladder, tas ilalabas to urethra. Okay? Ganun po sa example dito ay humans. Ganun rin naman sa mga ahayop. Okay? For the plant naman, merong dalawang system, shoot system and root system. When we say shoot, hindi binaril ha. When we say shoot system, no, ito yung mga umuusbong, yung mga tumutubo. Ano ba yung mga tumutubo sa halaman? Okay, leaf kasama dyan at yung stem kasi lumalaki yun, di ba? Yung root system naman, tumutubo rin naman to, pero siya yung nag-a-absorb ng nutrients from the soil. Okay? Root system. Okay, again, from cell, maraming cell tissue. Maraming tissue organ. Maraming organ that function as one organ system. Okay? Ngayon, kapag marami ka lang ganito, may, eto, kunyari, tayo to, di ba? Tao to, o may ganto ka, ganto, ganyan, kompleto ka na. Pwede ka lang maglakad ng sarili mo, mag-isip ng sarili mo, kumain, di ba? Umihi, huminga, mag-reproduce, no? Pwede na. Ano naman ang mabubuo? O sa aso, ganun rin. Nakakahinga na sila, dumadaloy na ang dugo, kumakain, umiihi, dumudumi, mayroong mga buto. O, ano na ang sunod na mabubuo? Hmm. What will be the next level? Okay, chat. The answer is very good. Organism na. No? Makakabuo ka na ng isang nilalang. Tao. It could be tao, it could be hayop, no? It could be the plant itself, no? Pwedeng ibon, baboy, elepante, isda. Very good po, no? So organism, no? The combination of all organ system is organism. An individual living thing, no? Isang buhay na organismo. Ngayon, kapag organism of the same kind, pare-pareho lang at the same area, okay? Ang tawag doon ay population, di ba? Pag sinabi population, yung bilang. Okay, for example, the population of 7 Miriam. Okay? Diba yun? Sino ba yung mga taga Miriam? O, yun, population yun. Organism of the same kind, pare-pareho naman kayong tao, at the same or in the same area. Pare-pareho kayong taga Miriam sa Afka. Okay, population yun. Another, population sa langgam ng mga tao. O kaya population ng mga pusa sa buong San Pedro. Okay, di ba? Laging merong bilang tapos yung lugar. Tandaan yun na laging may lugar. Okay? Example dito, bison herd. Ibig sabihin maraming bison. Samahan ng mga bison. Okay? Next naman po, maraming population, no, sa isang area ulit. Ang tawag ay community. Okay, example, yung sa Langgam, no, sa Barangay Langgam, merong doktor, may teacher, merong pulis, may estudyante, no, may bumbero. So yung mga yon, iba't iba sila ng population, tama? So iba't iba sila. Pero nagsasama-sama sila sa isang lugar. May kanya-kanya silang ginagampanang tungkulin. Okay? Naintindihan po? Naintindihan po? No? Ganun po Yes. ang Ganun po ang community. Okay? May kanya-kanyang function yung bawat population. Then, here comes the ecosystem. Okay? In ecosystem, it is, excuse me, the interaction of living organisms to its environment. Okay? Yung pakikisalamuha nung mga organism rather sa kanyang mga paligid, yung mga walang buhay sa kanyang paligid. Okay, for example, yung plants, okay? Yung sabi natin puno.
'Di ba? Isang organism siya, no? Tapos meron nakatira dong ibon, gumawa ng pugad. Tapos merong mga insekto, merong mga langgam. So community na agad 'yun, 'di ba? Community na agad 'yun kasi iba't ibang population, iba't ibang animals, tsaka organism kasi puno. Okay? Si puno, saan nakakabit? Sa, saan nakakabit si puno? Sa lupa. Si lupa, non-living, walang buhay. Di ba? Pero nagagamit niya yung non-living na yon para mabuhay. Okay? Another example, pumipikit ako kasi iniisip ko, baka sabihin nyo inaantok ako. Another example, yung sunlight from the sun. Di ba yung sun, wala namang buhay yung sunlight. Pumapasok siya, nag-interact siya, nakikisalamuha siya sa mga tao, mga may buhay sa mundo. Okay? So, so yun po ang ecosystem. No? Maraming iba't ibang uri ng organism na nakikisalamuha sa non-living, sa walang buhay. For example, yung lions, uminom ng tubig sa river. So, ecosystem yon. Kasi, yung living, which is the lion, ay nag-interact, uminom dun sa tubig na non-living. O kaya yung mga elepante na naliligo sa mga river, o yun po ay ecosystem. Okay? Next, after ecosystem, we have the climate. The biome. Ecosystem plus the climate. So, ano ba pinagkaiba ng climate at weather? Food chain will occur. Okay. Food chain can occur, no, in the ecosystem, but not all the time. I mean, iba't iba rin po kasi ang relationship ng mga organism to one another. Okay, nandun yung parasitism, no? Nandun yung commensalism. Pag sabing commensalism, yung isa nagbe-benefit, yung isa walang natatanggap, hindi naaabala, hindi nagbe-benefit, no? Meron ring mutualism, pareho silang nagbe-benefit. So hindi agad food chain na. Okay? Biome. Okay? Sa biome, climate is involved. Sa climate, non-living yan. Pero, ang pinagkaiba niya, si climate in a larger scale. In a larger scale si climate, no? Ibig sabihin, mas malaking area yung sakop niya. At pag sinabing climate, in long term, mahabang panahon siya. For example, 3 months tumatagal, 4 months, o kaya 2 months. Pag sinabi natin weather, for a short period of time. For example, ngayong araw lang, maliwanag. Tapos, bukas madilim na, makulimlim, umulan. So, di ba? Weather, yun. No? Climate, abnormal change in the temperature. No, no, no. Hindi abnormal change ang climate. Climate is the change of the seasons on Earth dahil sa pag-ikot ng mundo. O, yun po ang climate. Okay? 'Di ba gaano ba katagal umikot ang mundo sa sun? 360 days, isang taon. No, sa pag-ikot niya, nag-iiba-iba. Sa ibang bansa, ha, merong summer, merong winter, may autumn, may spring. Okay, depende sa layo at lapit sa sun. No? Si biome, ayun nga po, ecosystem na mas malaki because climate is involved. Okay, ganyan po, no? So may mga biome pag sinabing biome, tirahan to ng mga animals, no? May mga rainforest, malapit yan lagi sila sa equator. Okay? Meron ring ng mga desert, ayan, desert, no? Mga desyerto. Meron ring tundra, okay? Yung tundra, malamig siya na area. Permafrost, ibig sabihin, permanent siyang solid. No, all throughout the year, nagyayelo siya. Okay? Kasi dito sa mga to, sa mga taiga, may mga area na nagyayelo pero pag nag-summer natutunaw. Okay? So ganun po yung biome. No? Again, ecosystem siya in a larger area and with the intervention of climate.
Then, next po, the last one, pag pinagsama-sama yung biome, mapupunta na tayo sa biosphere. Okay? Ayan na, biosphere na. Yung Earth as ay example ng biosphere. No? Sama-sama na lahat ng nandyan. Okay? So, ganun po ang levels of biological organization. Wow, react kung may naintindihan. Okay, nakapag-wow. Okay? So, may question kayo? Question? Wala? Wala. Okay. I have a question. Based on the picture and from the lesson, saglit lang yung naging discussion natin. What have you learned? Anong natutunan mo? Anong napansin mo sa kanilang lahat? What can you learn from them? Or from the discussion? Anyone? Yes, Estrada. I learned that there is many levels of an organism. Okay. What about the levels? Okay. Example, magbibigay ako ng dalawang example. Okay. Meron tayong mga frogs, 'di ba? Sa totoong buhay, we have frogs that that preys on the insects. No, yun yung kinakain nila. Okay? What if isang araw, nawala na lang lahat ng frogs sa buong mundo? What will happen? Sige nga. What could possibly happen? Yes, there po. The population of flies or mosquitoes can increase rapidly. Very good. It could increase rapidly, no? Therefore, magkakaroon ng imbalance, no? Hindi magkakaroon ng I mean, hindi magkakaroon ng balanse sa ecosystem. O, ang pinag-usapan natin population pero nadamay si ecosystem. Bakit? Bakit mangyayari 'yon? Kasi dadami yung mga insects. So for example, yung mga grasshoppers, no, kakainin nila ng kakainin yung mga halaman, mga grass, mauubos, makakalbo. Diba sa mga palayan, ganun ginagawa nila, sinisira nila. Okay? Another example, mga mosquitoes could infect yung mga animals around the area. O, yung mga crops, very good there po. No? The insects or specifically the mosquitoes can infect yung mga tao, lalo yung mga tao na malapit dun sa area. 'Di ba? So, nagkaroon ng imbalance, nagkaroon ng effect. No? Another example, for example, may isang tao na mayroong cancer sa lungs. What will happen to the person? Ano mangyayari sa kanya? What will happen? La, the person will die agad. Okay, manghihina muna. The person will weaken. Bakit siya magiging mahina? Because no, the dispersion of the oxygen will get sick. Very good. Will get sick first. Manghihina siya. Kakaroon ng mga complication. Bakit? Si lungs kasi yung responsible sa oxygen intake ng katawan. 'Di ba? Nandun yung mga oxygen na hinihinga natin na pupunta doon. Then nag-exchange sa circulatory system. So ang nangyayari po, no,
since nagkaroon ng problem yung lungs, yung supply ng oxygen na nakukuha natin humihina din. Yung oxygen kailangan ng buong katawan natin para yung mga cells ay mabuhay. Okay? Ngayon, wala nang kaunti na lang yung dumadaloy na hangin na oxygen dun sa dugo. Yung dugo yung taga-deliver ng mga oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. So, doon yung panghihina ng gagaling. No, kasi nahihirapan ng huminga. For example, may ganun ng mga stages, nahihirapan ng huminga yung patient. So, ibig sabihin, humihina yung daloy ng oxygen sa katawan. No? So, ano nangyari? Naapektuhan na rin yung ibang system. Kagaya nun, yung dugo, naapektuhan na. Yung utak, kailangan natin ng oxygen sa utak, maaapektuhan na. No, lahat na ay maaapektuhan. So, from the two examples, yung sa may cancer, yung lungs, pati dun sa palaka, what can you infer? What can you conclude regarding the levels of biological organization? Anong masasabi mo doon? What can you observe or can you notice regarding that? Hmm? That anong makukuha mo doon sa example na yon? Hala, dyan na ata si Ma'am Clarice. Ayun na si Ma'am Clarice. Last na to, ma'am. Organisms or population are needed to be there to keep the balance. Okay? In short term, or in short term, in short answer, in short explanation, okay? They are interconnected, no? They are connected, no? 'Di ba nga yung unang sa target natin na mapag-aralan, no? Nandito the connection. Ayan na. 'Di ba? The connection of the biological levels. Yung connection nila sa isa't isa. Meaning, a single level na disrupted, na nagkaroon ng problema, no, will affect the entirety of the organization. No? Magkakaroon na ng imbalance. Magkakaroon na ng problema, chain reaction na. No? For example, last example, no? Sinira yung ecosystem, nagkalat, nagtapon ng mga plastic, no? Pinutol yung mga puno, okay? So anong nangyayari sa atin, no? Pati tayo in the molecular level, pati yung in cellular level, nadadamay tayo, no? Nadadamay tayo, nagkakasakit tayo, 'di ba? Yung iinumin nating tubig, no, polluted na. So sumasakit yung tiyan, 'di ba? May chain reaction. Merong effect from one level to another. Kasi they are connected. Okay? Like one tiny doings to big changes. Yes. Isang gawin mo lang na mali, no, magkakaroon ng epekto sa ibang ring level. So yun po yung idea ng biological organization. No, kaya nga sila naka-organized eh. May level. Okay? So, hanggang dyan po ang topic natin sa examination at yan ang dulong topic ng ating